Remind lang kita, naalala mo yung sinabi ng ate ng ex niya na nung buhay pa yung girl, liligawan ka na ni Jules. So ibig sabihin, nag-cheat siya kung sa karelasyon niya ng 5 taon. Nagawa na yun. Paano pa sa'yo? Lalo pat hanggang ngayon, hindi ka pa niya pinakikilala sa mga mahalagang tao sa buhay niya. May tiwala ako kay Jules. Totoo ang nararamdaman ko na sincere siya. Sincere siya. Ngayon, dahil okay ka. One, two, three, smile! O ayan, perfect! Patingin nga ako kung maganda yung pagkakakuha. Maganda, kabigha-bighani, nag-iisang babae sa puso ko. Sus! Dinaan na naman ako sa bola. Kasi hindi naman ako mai-hard lunch. Love, ilang beses na nating pinag-usapan to. Lagi mo na lang ba itong ibibring up? Kasi naman sayang lahat ng mga pagkuha mo ng litrato sa akin kung mananatili akong mystery woman sa buhay mo. Love naman. Masyado pang maaga yung 2 buwan. Para ipakilala kita sa parents ko tsaka sa social media. Baka kasi marami kang dinidate. May mga roster ka pa rin kaya hindi mo ko kayang gawing official girlfriend mo. Ay, alam mo namang hindi ako ganyan at faithful ako sa'yo. Okay, ganito na lang. Gusto mo hanap tayo ng dessert pagkatapos mong kumain? At talagang ginamitan mo pa ako ng dessert para lang utuin ako ha? Siguro gusto mo ng ice cream, no? Ayoko. Busog na ako. Tara na love, dali! Saka, pangako ko sa'yo na kapag tumagal na tayo, ipapakilala kita agad sa parents ko at ipopost pa kita. Talaga ha? Oo, pangako yan! O, tara na! Gusto niya ng ice cream! Oo na, sige na. Tara na. Basta yung pistachio flavor ha? Okay, anything for you, love. O, tara na! Hello, love? Napatawag ka? Love, miss na kasi kita. 1 linggo pa lang tayong hindi nagkikita. Miss mo na ako agad. Busy ka ba ngayon? Oo. Imi-meet up ko yung customer ko ngayon tapos bibili na rin ako ng stocks. Baka gabi na ako makauwi kaya bukas na lang tayo magkita. Ganun ba? Okay, love. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako eh. Love, sige na. Ibababa ko na tong phone ha. Nandito na kasi yung ka-meet up ko. Okay, love. I love you. I love you. Bye. Hello po, Ms. Ezra. Tama po? Yes, ako nga. Ito na po yung order nyo. 700 pesos lang po ang lahat. Sure. Heto. Thank you ha. Kasi pumayag ka ng meet-up. Hindi lang kasi ako komportable na bumili sa mga online shop. Nako, wala lang po yun. Nakikipag-meet up din naman po talaga ako sa mga customers. Sorry kung weird yung tanong ko. Hindi mo ba ako kilala o namumukaan man lang? I'm sorry. Sa dami po kasi ng customer ko, hindi ko na rin po matandaan yung iba. I see. Si Jules. Kilala mo si Jules? Yes po. Boyfriend ko si Jules. Magkakilala kayo? Kailan pa kayo naging? 2 months pa lang yung nakakaraan nung huli ko siyang sinagot. Pero, matagal na kayo nagde-date? Yes po. 7 months ago. Sigurado kang hindi mo ako kilala. I'm sorry, hindi. Saka hindi ako komportable ngayon sa kinikilos mo sa akin. Please, sabihin mo na. Kamamatay lang ng kapatid ko 4 na buwan na yung nakakalipas. Namatay siya dahil sa kidney failure. At yung kapatid ko, ex-girlfriend ni Jules sa loob ng 5 taon. Teka lang po. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Kailangan mo ng pruweba? Heto yung mga picture nila. Kasama nga lagi sa family picture namin si Jules eh. Ayan, yan yung nagsimula na yung dialysis ng chemotherapy ni Reese. Tingnan mo. Akala mong mahal na mahal niya yung kapatid ko, no? Pero ito yung mga panahon palang nagkakamabutihan na kayo? I'm really sorry po. Wala talaga akong alam. Kaya ba gusto mong makipag-meet up sa akin? Para lang dito? Para sabihin mo ang lahat ng to? Oo.
Kasi ang sakit para sa amin na mawalan kami ng kapatid habang si Jules, ganun na lang niya kinalimutan si Reese. At sobrang galing niya, no? Kasi hindi kanya pinupost. Malinaw na itinago ka niya. Kaya pala kahit ilang beses kong sinasabi sa kanya na i-post ako, hindi niya ginagawa. Kung naitago nga niya yung kapatid ko sa'yo na girlfriend niya ng 5 taon, paano ka nakakasiguro na wala siyang ibang kinikita? Please, I'm sorry. This is too much. Aalis na ako. Alam mo ang dapat mong gawin. Iwan mo siya! I'm sorry. Hindi mo dapat ako dinidiktahan. May sarili akong desisyon, kaya sige na, aalis na ako. Paalala lang din no return, no exchange policy tayo. Thank you. Love? Love? May problema ba tayo? Bakit mo naman naitanong? Di ba ang sabi ko sa'yo, busy lang ako? Ang dami mo yatang customers itong mga nakaraan. Ang galing talaga ng girlfriend ko. Proud na proud ako sa'yo. Ano to, Jules? Buksan mo na, dali. Alam kong magugustuhan mo yan. OMG, huwag mo sabihin ito yung... Teka, hala, yung favorite luxury makeup ko. Sabi na, magugustuhan ng girlfriend ko. Love, thank you dito Ang mahal nito. Oo nga. Kaya naman pala sobrang ganda mo kasi ang mahal mo i-maintain. Suko ka na. Aba, syempre hindi. Kasi masaya akong ispoil ka. Saka ayan yan yung magandang ngiti na yan. Ang gusto kong nakikita ko. Thank you talaga dito, love, Sobrang na-appreciate ko. Anything for you, love. Dahil ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya ikaw, please, ingatan mo ang sarili mo. Take care of your health. Love, excuse mo na, Bakit, love? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi, sandali lang. Kailangan ko lang pumunta sa CR, okay? Sige, love. If need mo ng help, nandito ako, Uy, Summer! Tulala ka na dyan. Hindi ka ba masaya na ang dami mong piniprint na waybill? May iniisip lang. Bakit kasi hindi mo pa rin ma-open up kay Jules yung nalaman mo? Deliver po para kay Ma'am Summer. Teka, ano po ito? Bayad na po yan. Pirma na lang po kayo dito. Okay po. Thank you. Teka, kanino kaya galing to? Wait nga lang, buksan ko. Feeling ko flowers yan. Talaga? Oh, tulips! Favorite flower ko to. Wait, my note. For my love, Summer. From your engineer, Jules. Grabe, ang sweet niya talaga. Yan. Sweet talaga. Diyan ka nadadali Sa gestures niya, kaya hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin na parang wala kang alam. Jane, masisisi mo ba ako? Sa dinami-dami ng nakilala kong lalaki, si Jules lang yung type ko. At palagi niya sa akin na ipinadarama kung gaano ako ka-espesyal sa kanya. Baka naman ni-love bomb ka lang. Love bomb? Hindi naman siguro. O baka dinadaan ka sa mga material na bagay. Grand gestures kasi nga deep inside, nagigilty siya. Hindi ko alam. Teka, kumusta na pala yung ate ng ex ni Jules? Ginugulo ka pa rin ba? Oo, kaya nga blinak ko ni. Biruin mo, naging customer ko pa talaga siya para lang masabi niya ang lahat ng yun. Friend, remind lang kita. Naalala mo yung sinabi ng ate ng ex niya na nung buhay pa yung girl, lililigawan ka na ni Jules. Hindi ba mali yun? Kasi buhay pa siya. So ibig sabihin, nag-cheat siya. Ayoko mag-overthink ka, Pero, kung sa karelasyon niya ng 5 taon, nagawa niya yun, paano pa sa'yo? Lalo pat hanggang ngayon, hindi ka pa niya pinakikilala sa mga mahalagang tao sa buhay niya. May tiwala ako kay Jules. Totoo ang nararamdaman ko na sincere siya. Sincere siya. Ngayon, dahil okay ka. Stable tong negosyo mo.
You are healthy. Remind lang kita sa sinabi niya sa'yo nung nakaraan, ha? Take care of your health. At anong sinabi mo sa akin? Ang sabi mo, bigla kang natakot. Bigla kang nanlamig. Kaya nga inaya mo agad si Jules na umuwi, di ba? Naguguluhan na ako. Alam mo, sa totoo lang, ayoko lang naman kasi na maging one-sided. Side lang ng pamilya ng ex niya yung pinakinggan ko, pero hindi ko na alam kung ano yung saloobin niya tungkol dito. Eh bakit kasi nagpapanggap kang walang alam? Bakit hindi mo tanungin? Kasi parating na yun ang nakaraan niya. At hindi ko na dapat kini-question dahil nakaraan na yun. Kung hindi makamove on yung pamilya ng ex niya, hindi ko na problema yun, di ba? Hindi mo rin sila masisisi, girl. Sila yung nawalan. Siguro, nasasaktan sila para sa kapatid nila na parang andali na lang na ibinaon sa limot. Yung pakiramdam na buhay ka pa, pero naghahanap na agad ng kapalit. At wala ka pang 1 taong patay. May panibago na agad. Naguguluhan na ako, Jane. Ang dami kasing factors na kailangan mong i-consider, okay? Una dyan, bakit kanya tinatago hanggang ngayon? Kasi, guilty siya. Maaaring totoo na nag-cheat si Jules sa ex niya. At pangalawa, masyado pang maaga para humanap siya ng iba. Anong gagawin ko? Isa walang bahala yung nararamdaman namin ni Jules para sa isa't isa. Para ano? Para makiramay. Wala naman ako doon eh. Labas ako doon, Jane. At isa pa, hindi sila mag-asawa. Girlfriend lang siya. Mahal mo nga si Jules. Mayan, meron ka na palang sagot eh. Oh, bakit hanggang ngayon mukhang hindi payapa ang puso mo? Hindi secured. May tiwala ako sa kanya. Mahal ko siya kaso may takot din ang puso ko. Kung yung ex niya nga iniwanan niya nung panong hindi maganda ang nangyayari sa buhay niya, may posibilidad din na maging ganun sa akin si Jules. Paano kung maging mag-asawa kami tapos magkaroon ako ng malubhang sakit? Diyos ko, wag naman. Iiwanan niya rin ba ako? Ito yung tanong na paulit-ulit kong naririnig sa utak ko. Sipin mong mabuti. Abot langit ang ngiti ni Love, oh. Happy? Sabi ko naman sa'yo, ipapakilala kita sa family ko. Thank you, love. Panatag na yung loob ko. Saka pinost mo na rin ako, oh. Diba, ang kailangan ko lang, tamang timing. Thank you rin sa paghatid mo dito sa akin sa bahay. Sige na, kita na lang tayo bukas. Wait, Summer. Pwede bang sabihin mo na sa akin yung gusto mong i-open up? Tagal na kitang kinukulit about dun, pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Yun ba? Please, nagmamakaawa ako. Sabihin mo na. Please, nagmamakaawa ako. Sabihin mo na. Kilala ko si Riz. Oh, anong meron? Hindi ko alam kung dapat pa ba natin pag-usapan to. Pero sinabi sa akin lahat ni Ezra, yung ate niya. Lahat-lahat. Ang tagal na natin, Summer. Pag-aaway pa ba natin yung wala na? Bakit ba hindi nalang patahimikin yan? Nung dumating ka sa buhay ko, alam kong gustong-gusto kita, kaya ayaw kitang pakawalan. Ang tagal na yan. Nananahimik na yan sa hukay, oh. Iba o na dapat yan sa limot. Please, Summer. Huwag ngayon. Kung kailan okay na tayo, kung kailan kilala ka na ng pamilya ko, sila nga nakamove on na, ano pa ba? Okay lang sa'yo na mawala kung ano yung meron tayo. Love, huwag mo akong pagtaasan ng boses. Baka marinig ka ng parents ko. Hindi! Nakakainis! Huwag mong babanggitin ulit to, Summer, ha? Please lang. Maba ka na. Love, galit ka ba? Hindi ba halata? Nakaka-bad trip naman tong buhay na to. Hello po? Sino po sila? Summer, please lang, nasasaktan kami. Ang saya-saya niyong dalawa habang kami dito nagluluksa. Please lang, nakikiusap kami sa'yo. Hiwalayan mo na si Jules. Iganti mo naman yung kapatid ko para sa kanya. I'm really sorry po. Mahal ko po si Jules. Pakiusap, tigilan niyo na po ako.
Dear love, ang pagmamahal ko kay Jules siguro ang dahilan kung bakit hindi ko agad maramdaman ang awa kay Riz. Ngunit aaminin ko, nung araw na yun nagalit si Jules sa akin dahil nabanggit ko yung yumaong ex niya. At sinabayan pa na paulit-ulit na paglapit at pakiusap ng pamilya ni Riz sa akin. Ay doon ako unti-unting naguluhan. Una, kinabahan ako. Paano kung dumating ang araw na may hindi inaasahang mangyari sa akin? Magkasakit man ako o mapahamak, nandyan pa rin kaya si Jules sa tabi ko? At hindi ako iiwan? Pangalawa, ang sakit sa pakiramdam na bigla na lang ibinaon sa limot. At kung nasaktan ang pamilya ni Riz, ay mas doble siguro ang sakit na nararamdaman niya. Kung alam niya ang nangyayari ngayon, ano ang kailangan kong gawin? Makipaghiwalay? O ituloy ang pakikipagrelasyon kay Jules? Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Thursday. Ayan, kwento yan ni Jules at saka ni Summer. O, diba? Nasa pinamagatang niligawan niya ko habang naghihingalo ang kanyang ex or yung kanyang jowarets na ex. Ay, nako po, bakit naman ganun talaga? Diba? Wow talaga na tipong ayaw mabakante nitong ni Jules, no? Gusto niya na meron agad na kapalit. Naghihingalo pa nga lang, Diyos ko. Yung tipong wala na siyang kalaban-laban si Riz para gumante or sabihin na ang jowa mo ay jowa ko. Wala na, mahina na. Ang gumanti na lang yung mga kapatid, diba? Pero itong si Summer nga feeling ko wala namang kasalanan si Summer dito. Oo. Kasi ang may kasalanan yung lalaki. Oo naman. Diyos ko, ikaw ba naman? Nandoon pa lang, yung tipong nagkakalabuan pa lang, meron ng malinaw na usapan sa panibago, yung tipong naghihingalo na pero may mga hugot line ka na dun sa kabila mong jowa, yung ayaw mong mabakante talaga, yung hindi ka papatalo, akala mo naman napakagwapo mo, napaka-dax mo, charot. Chareng, hindi, diba? Pero, hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ba itong or kung tama ba yung gagawin niya na i-push. Well, patay na naman diba? So, wala na, natigpay na si Riza. At syempre, I think ang gusto lang naman ng pamilya ni Riza hiwalayan nga ni Summer ang kanyang jowa na si Jules kasi nga sa nangyari, 'di ba? Yung tipong ang punto nila dito, kung yung kapatid nga nila niloko habang naghihingalo to, ano pa siya, na someday baka din mangyari din iyon. Kung sakaling magkaroon man sila ng labuan factor or kung sakali din na magkasakit itong si Summer, hihiwalayan din ba siya or unti-unti na siyang magpa-part way dito kay Summer, itong si Jules kay Summer, diba? So, pwedeng ganun ang mangyari sa mga galawan nito ni Jules, hindi ba?
Pero mainit na naman yung ulo ni Jules, 'di ba? Nagsigaw talaga siya, no, na pass na raw 'yon. Bakit pa kailangan halongkatin? Oo, pass na siya. Pero kailangan nating linawin na hindi mo kami pinagsabay. 'Di ba? Kasi ayaw naman nating maging kabit, 'di ba? Yung dito feeling ko hindi naman kasalanan ni Summer na sabay siya dahil hindi naman niya alam hindi ba? Naging inosente siya. So technically hindi siya kabit na alam, 'di ba? Kaysa naman doon sa talagang alam, mas masama 'yun na alam mo na meron ng iba pero patuloy ka pa ding ipinufus, 'di ba? Pero kung ako dito, hayaan na natin yung present. Tapos na naman yung past, ganyan. Alam nating masakit sa mga kapatid ng ex, but then again, we have to move on, 'di ba? Parang hayaan na lang nating maging maligaya yung ibang tao para sa ibang tao. Nagets nyo ba? Kasi ako hindi ko nagets. Hindi, 'di ba? Maging maligaya na lang tayo sa mga magiging kahinatnan. Wala na naman din yung tao, 'di ba? So, siguro naman it's time na rin na para magmahal uli ng panibagong ito si Jules, 'di ba? Sa katauhan nga ni Summer. At si Summer, wag mo nang intindihin 'yun. Ang importante dito maging matatag ka na lang at maging happy ka na lang, deadma ka na lang sa paligid. Ang importante naman yung present kung ano yung nangyayari sa inyong dalawa. Ganon yon. Basta alam mong hindi ka guilty doon sa na hindi ka naging kabit. Ganon na lang yun. At para sa you, Jules, sana naman wag mo nang iwan itong si Summer kung sakaling man na alam mo yun, mangyari uli yung ganong eksena, 'di ba? Na magkakaroon ng hospitalization, ganyan, iiwan mo na or whatever na pangyayari, magkalabuan, unti-unti kang lalayot at naghahanap ka ng iba. Wag ganon! Lalo na kung hindi ka docs. Charot. At yan ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Thursday. At sana ay inyong nakagustuhan. Kung kayo ay nakarelate, mag-thumbs up naman kayo dyan. And of course, live and alive tayo sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. At sa aking Facebook page, Mama Morena, doon natin ituloy ang ating kwentuhan. Bukas sa huling episode ng ating Dear Love. Diyan ka lang, kabisyo! Ayan, magandang umaga sa ating mga kabisyong na nanunood sa ating Facebook page. Ayan, hello po sa inyo. O, diba? Grabe! Grabe talaga! Grabe! Yun na lang sabi. Diba? Pero ibang level din naman ito, no. Ay, kaya pala parang medyo pala ako sa screen. Medyo morena. Yung ilaw ko pala is color yellow, tapos sinasabayan ng wanag. But anyway, ayun, ang importante dito, wag ka lang maging kabit. Yung tipong pag buhay pa, pwede mo, siguro itigil mo na, diba? Itigil mo na. Kung nalaman mo may ganun, itigil mo na. Pero kung nawala na naman, I think it's time na mag-move on na rin, diba? Ano nga ba yung treasury hold para magkaroon ng panibagong girlfriend or magkaroon ng panibagong relasyon, 'di ba? Sabi nga ni Andrea Brillantes, sabi niya, 7 business days, move on na siya, next na agad, 'di ba? Ganun ba dapat? O kailangan gusto mong i-linger muna yung pag-move on at mahalin? Pero what if may dumating na alam mong para sa'yo na talaga, yung chances ba hindi mo i-grab o
patuloy ka lang mag-move on. Diba? Hirap. Ang hirap pag talagang pag-ibig. Kaya kung ako sa inyo, maging single na lang kayo. Ganun na lang yun. Diba? Masyadong komplikado yung mga pag-ibig na yan. Kaya kung ako muna sa inyo, yung sarili nyo muna. Mahalin nyo muna yung sarili ninyo. Yung buong-buo na kayo. Kapag buong-buo na kayo, doon, kapag buong-buo na kayo, yun yung pinakamagandang panahon para magbigay ng pagmamahal. Kasi I believe that is so genuine kapag nagmahal ka. Diba? So, kaysa sa nagmamadali, diba? Yung minabanali mo lahat ng bagay na kailangan hindi ka mabakante. Kailangan may jowa ka agad. Ganon. Naku po. Daming ganyan, jowang-jowa, kala mo naman mauubusan ka ng mga babae, hindi ka mauubusan ka ng lalaki dahil konti lang talaga ang lalaki. Charot. Mas marami. Kasi yung iba, nako, ang hirap, ay, nako talaga. Charot. Diba? So, ganun siya. But anyway, kung ganito yung sitwasyon, yung natege na, I don't know na takon tama ba dito si Jules na parang naghihintay na lang mategi para magkaroon siya ng bagong jowa. Parang mali naman yun. Kailangan mag-moon muna tong si Jules. 'Di ba? Nang kahit patapusin man lang sana yung 40 days, 'di ba? Bago tayo mag-move on, bago tayo humanap ng bagong jowa, nakakaloka naman yun. Parang wala naman din silang pinagsamahan kasi yung 5 taon na pinagsamahan nila ng ex niya, it's not just 5 years, 'di ba? Unless may mga problem in between talaga, ganyan. Kung hindi pa nagkasakit, hindi pa magbe-break. Charot. Saring, 'di ba? Pero I don't know, siguro, feeling ko naman kay Summer, huwag kang mag-guilty. Hindi mo naman kasalanan na niligawan ka agad eh. Hindi mo naman alam in the first place na halos na napagsabay kayo. Yung isa pa-fade off na pero ikaw pa-fade in yung dating, hindi ba? Alam nating hindi maganda yon, masakit yung ganun, and marirealize natin, baka gawin din to sa akin in the future. Diba? Pero hayaan mo na, huwag mo nang isipin. Importante dyan, hindi ka naman guilty na isa ka matindicious na kabet. Diba? Hindi ka naging guilty doon. Tsaka wala ka na rin din kalaban nategi bom-bom na. So, dead man na. Diba? Just enjoy the present, ika nga, diba? So, wala nang kalaban. So, enjoy mo na lang yung bawat araw. Kung mangyari man yan, at alam mo, kung mangyayari yan sa inyo ng present mo, just do observation, ganon. Ganon lang siya. Hay nako, sana may mga nakarelate sa ating kwento ng Dear Love, ganyan, ha? Siyempre, kung may mga kwento kayong Dear Love, ganyan, pwede nyo po yan isubmit, ganyan, sa Love Radio, para na sa ganun, baka kayo na yung next feature natin dito sa Dear Love, at mapapakinggan na natin yung story ninyo. Whatever it is, love story, inspirational, motivational, or something, anything that people can relate, go yan. Diba? O siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-antabay sa nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran, Mama Morena. At sa radyo ay hanggang alas, may sabit. Hanggang alas 12 pa tayo ng katanghalian magsasama-sama, kaya naman make sure na tutok lang sa 98.3 Love Radio Palawan, or kung wala kang radyo, pwede ka mag-download ng Love Radio mobile app at dyan makikita nyo yung ibang stasyon
sa buong Pilipinas ng My Love Radio. Siyempre, kung taga Palawan ka at gusto nyo kong marinig, kami ni reporter at kasama ng iba pa nating DJ na nakahook sa Manila, Nicole Yala, Diego Bandido, Titan Jalo, Rocky Terra, abay, piliin nyo lang yung Love Radio Palawan. Ayan, mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere. O, diba? So, easy access since we are now on a digital world. So, yun, there are a lot of ways to still listen to the radio. Diba? Siya, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-aantapay. Hanggang bukas muli sa panibagong kwento ng Dear Love.